Umamin sa krimen ang babaeng itinuturong tumangay sa isang sanggol sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu. Nagpanggap daw siya bilang ina ng sanggol para hindi siya iwan ng kanyang live-in partner. Makibalita tayo kay Chona Carrion ng GMA Cebu. Sino? Ay, nagpapasayla. Sorry, Jud. Wala man ako intensyon ng katahila bata, guys. Nagawas na dyan ako na ngayon. Matlong magubiyaan, guys. Iba na ang tono ng boses ni Melissa Londres nang makausap ng news team kahapon. Si Londres ang sinasabing nagnakaw ng isang sanggol sa Vicente Soto Memorial Medical Center nitong Lunes. Sabi niya, naiintindihan niya kung gaano kalaki ang kasalanan kanyang nagawa. Umaasa siya na ang paghingi ng tawad ay sapat na upang mailigtas siya sa parusa ng kanyang haharapin. Ang kanyang pagmamahalang daw sa kanyang nobyo ang nag-udyok sa kanya na nakawin ang bata. Inamin din niyang plinano niya talagang magpanggap na buntis sa kanilang lugar bago nakawin ang sanggol. Ginawa raw niya lahat ito para hindi siya iwan ng kanyang minamahal. Sinabi naman ng live-in partner nito na si Philip Winfred Almeria na nagkaroon ng problema ang kanilang relasyon at nagkasundo lang muli nang dumating ang bata na inakala niyang anak niya. Nalungkot daw siya na 2 araw lang pala magtatagal ang kanyang pagiging ama. Hindi raw niya akalain na ninakaw lang ni Londres ang sanggol. Hindi pa, siyempre kay expected ko ato nga ako nakasuway sa ko ato nga kanang kada mo hilak kay ako kanang kugos-kuguson bisag di ka bang pugos. Nahaharap sa kasong kidnapping si Londres. Hindi pa rin naman isinasantabi ng CIDG-7 na posibleng may kinalaman nga si Almeria sa pangyayari. Yung elements ng kidnapping kasi is yung taking of the taking of the baby na hindi naman sa'yo. So, walang consent yung parents and that's constitute kidnapping. Chona Carrion, Nagbabalita, Pilipinas.